Hugas po ako ng pinggan ba? Saan po kayo? Ayun yung pagtawag ni DJ na nandito ko sa kita. Nasa ano po? Nasa Kuwait po. Wait. Probinsya niyo po. Ha? Saan po kayo dito sa Pilipinas? Ano po? Sa Mindanao, Misamis Oriental. Ako rin, Mindanao rin po, ang Zamboanga. Kami, yung syudad namin, yung city namin, Cagayan de Oro. Ganun po ba? Ilang taon Magkano ka po na kayo? po, sir? 46. Ako po yung nauna. Ha? Ilang taon ka na? Nag-loading na. Nag-loading na dito. 46. Kailan ka ng 46? Kayo po? Mag-ano pa? Magpo-46 pa rin po. Ngayong November. Ayun? Opo. Bakit? Bakit may ganon? Bakit may ganon? Wala. Bakit may Wala ganon? lang po. Anong meron sa may ganon? Tingin ko nga sa'yo, para mga 50 ka na eh. Po? Parang 50 years old ka na. Parang 50 years old ka na eh. Uy, ilan Tagal na po ba kayong hiwalay? Tagal na, mga mga 5 years na. Hala ka, naka-live pa sa... Uy, ilan na? Huwag po mag-monitor, ma'am. 5 years na po. Mga 5 years na. Huwag po mag-monitor. Hala ka, naka-live. Paki-off po yung live, ma'am. Tapos dito po kayo kay sir. Kausapin niyo po si sir. Ano pong trabaho mo dyan, sir, sa Sabah, Malaysia? Kasi dati ko doon, nakapunta ko dyan sa Malaysia mga 2017 ata yun. 17, 18. Construction to... Tapos, nasaan yung asawa mo? Nasaan yung asawa mo? Ilan yung anak mo? Anak ako is na kami nun. Kayo po? Ano po, marami po akong anak 5. Ay ganun. Tapos 5 yung anak ko, may gagraduate ako ngayong June, gagraduate ako na college. Kahapon, nag-graduate yung bunso ko, elementary. Ilan ka na po kayo dyan sa Kuwait? 3 years na ako ngayon dito, ngayon na month. Ngayon na pizza, 3 years na ako ngayon dito. Okay. Ilang taon na po kayong hiwalay sa asawa, ma'am? 5 years na. Ikaw ho, sir, ilang taon na po kayong hiwalay? Dati Ano po, Sir DJ, mag-isang taon pa lang po. Mag-isang taon. Ay, naku, bago pa yan. Bago pa yan, sir. DJ, Oo bago nga pa po yan. eh. Magkabalikan pa yan. Magkabalikan pa yan. Depende po kasi kung... Ay, di na pwede po dito. Depende po kasi, ma'am, kung anong klaseng hiwalay. Hiwalay ng bahay, hiwalay lugar, hiwalay ng mundo. Ganon. Kasi Alam sabi mo, wala nila, na pag ang hapon. lalaki daw, Iba kasi po sa amin, kasi ako po ay isang Muslim. Pag halimbawa ang Muslim ay wala na, hindi na po yung pwede na magbalikan. Ganun po. ay oo, basta ganun sa Muslim. Ganun yun ang mga Muslim. Ganun po. Pag Muslim kasi daw, Kanya. maraming asawa yan.
Depende yan po, ma'am. Depende. Hindi na po yun. Yun po kung ano natin, ganun. Pero depende rin po. Ilang taon ka na dyan sa ano sa Sabah, Malaysia? 4 na taon yata. Hindi ka pa nakauwi, hindi ka pa nakauwi sa Pinas. Ah. Gusto ko mapakinggan yung panig nyo, sir, no? Kasi, ang akala kasi ng iba, pag Muslim, maraming asawa. So, may mga sumasali na rin po dito, ina-explain nila na okay lang na mag-asawa, more than one, basta kaya pong ibigay pareho yung pangangailangan, pantay-pantay. Ganon. So, ikaw naman po, sir, hindi naman po kayo, ikaw naman, hindi ka naman naghahanap ng pangangasawa pang isa, kundi hiwalay na talaga kayo doon sa una. Opo, kumbaga, nagka-divorce dito po kami. Ako pwede pagwasan kaya na isang Muslim na hiwalay na talaga. Chapi-chapi po, sir. Mahina po yung dating. Yung bibig mo pumatong na sa ilong, sir. Pwede po ba kayo lumipat ng pwesto para magka-signal po kayo? Hindi yan pwede mag ano ang Muslim at saka Christian, di ba, DJ? Depende ho yan. Tanong mo kay sir. Kung gusto ka niya, pwede yun. Sir, hindi yan pwede magkatuluyan ang Muslim hindi yan pwede magkatuluyan ang Muslim at saka ang Christian. Marami na pong ganun, magkakatuluyan, marami na. Sa kami, mga namin, marami ng Christian yung mga napapangasawa. May ganun. Diba pag mag-asawa kayo ng Christian, magbigay kayo ng duri, diba ganun yung mga Muslim magbigay ng duri kahit Christian or Muslim ang gustuhin nila, diba? Opo, ganun po. Joke lang ha para sa akin, mahal kaya ang duri ko. Kahit 5 anak ko. Sana all. Hindi naman po yun. Usapan naman po yun. Mahal ang duri. Takot kaya ako sa hindi lang sa mga Muslim. Takot talaga ako sa mga Muslim. Takot ako sa Muslim. Bakit? Bakit po, ma'am? Kasi po, may marinig ako kapag yung Muslim yung maasawa mo, maraming bawal eh. Oh. Bawal ka na bawal ka na Bawal. Kung saan ka magpunta, maraming bawal. Kakain pa naman ako ng baboy. Paano yan? Muslim ka. Kakain ako ng baboy. Di mag-away tayong dalawa. Baboy kinakain ko. Paano yan? Patay kayo. Hindi ko pwede. Di iwasan mo na yung kumain ng ganun. Marami namang mga kanin ng baboy. Iba yung... Masarap pa naman yung baboy, sir. Kung pwede, ikaw yung pakainin ko ng baboy para maranasan mo kung gaano kasarap. Abay naku, wag po. Yan ang hindi ko pwede. Hindi po talaga pwede yun kahit anong nangyari. Bali, mula ho nung bata kayo, sir, pinanganak po kayo, Muslim po talaga kayo. Saan nga po, kailan balak yung uwi? Ay, hindi niya ako narinig. Ano pa ako mag-uwi? Kailan ka? Matagal pa ako umuwi, mga 2028 pa.
Ayaw ko munang umuwi ng Pilipinas kasi walang pira doon. Natutulog si ma'am. Uy, bakit natutulog yung nawala signal ko? Kayo po sir yung natutulog, mahina po signal ninyo sir. Ako naman yung natutulog na kaya naman yung nakanganga. Yan o. Yan DJ o. Parang wala Parang hindi siya. dito. Hindi ako makapaniwala na mag-26 pa siya eh. Yung mukha niya parang 50 na. Ganun? Basta wag ka lang bumase doon sa mukha, mama. Sa lakas at saka ano niya? Tindig. Matanda na rin kasi ako DJ kasi may isa na akong apo tapos yung pag ko ba, yung mata ko parang malabo na, hindi ko na masyadong makita. Pag salamin ka kasi parang Kaya pala walang budget sir, walang budget pang salamin eh, walang budget pang salamin kasi 5 yung anak ko, pinapaaral ko. Ano pa yung ibili ko ng salamin sa mata ko? Wala, kasi lahat ko na pinapadala ko lahat yung sahod ko doon sa Pinas. Kung gusto mo na magkasalamin ako sir, sponsoran mo na lang. Aragoy. Ito na. Agoy. Sabi ni DJ Agoy, sponsoran mo na lang. Wala na, nagpilit na siya DJ Asan po yung asawa niyo sir? Diyan po ba sa may Malaysia? Dito sa may Pinas? Wala na. Dumikit na. 5, 4, 3, 2. Knockout. No, wala na, pastahin na. Sir, wag lang po kayo. Lumipat po kayo saglit. Lumipat po kayo ng pwesto. Yung cellphone, dali niyo po yung cellphone. Dali niyo po yung cellphone. Tapos, lumipat po kayo sa open. Yung malapit sa pinto o malapit ho sa bintana. Pagkatapos, wag niyo po igalaw ang cellphone. Yung makita naman po yung mukha niyo, sir. Wag naman ganyan. Huwag mo takutin. Takot pa naman ako sa madilim. Lalo na siyang tatanda pag nasa madilim siya, para na siyang lulo. Awa na, nagpikit na. madilim po eh. O yan na lang po sir, huwag niyo po igalaw ang kamay para di po maggalaw ang cellphone kasi nawawala ang signal kapag malikot. Hindi po. Yung asawa niyo po ba, saan po? Dito sa Pilipinas o dyan sa may Malaysia? Nasa pita po. Saan daw? Sir DJ. Nawala na, nagpikit na. Kailangan niyo po talaga lumipat ng pwesto sir. Kung sa loob po kayo, lumabas po muna kayo. Tapos dagdagan natin ng light yung cellphone mo. Baka may ilaw po dyan sa labas. Kayo lang po ang pwedeng humanap ng paraan yan sir. Kasi kayo po ang walang signal. Kami okay. Diskartihan niyo po. Walang alang sa pagmamahal mo kay ma'am. Pero kung hindi ka naman talaga interesado kay ma'am, wag na. Dumabulag ba? Saragsanag ba? Ganun po sir, okay na po sir. Harap ka po dun sa kabila sir. Yung may ilaw po sa likod mo, dun po kayo humarap. Palikuran.
Ano ba, Yan po. magpunta ka sa may malakas na ilaw para hindi maging matanda yung muka. Wala na. Malakas na magturang yung ilaw rito. Signal lang hindi malakas. Mahina talaga yung signal dito sa amin eh. Ewan ko, ambot sa langaw. Ganun. Sige ma'am. Wala na DJ, ano na, parang pikit-pikit, ano na yun siya, nagpikit-pikit na. Mahina talaga yung signal mo, mami. Ayun na, medyo okay na. Tanong pa mo, ma'am? Uy, may bata. Umiyak yung... Kisinong anak... Kisinong anak... May apo. Kisinong anak Hindi yun? po, ano po ito. Yung bang stay-in po kami sa pinagtatrabawan po namin, marami po kami nakatira rito. May bata. Marami po kami nakatira rito eh. Kumbaga, kwarto-kwarto. Ano po yan, sir? Barracks? Parang, barracks siya, parang Yung ganun po, parang barak pag dyan sa Pinas, parang ganun. Ang tawag po dito ay kunsi. parang Tinatawag dito sa Sabah, kunsi ang tawag. Ano po yung trabaho niyo, sir? Sa construction din? Opo. Marami po kami dito nagtatrabaho. So may mga Para anak, kumpanya. may mga anak po yung kasama mo dyan? Mayroon po. Yung mga iba, nandito yung pamilya, yung mga iba wala. Nasa Pinas din. Ganun. Okay. Pero mga Pinoy din halos karamihan po yung mga kasama mo. Opo, mga kapwa rin namin mga Muslim, ganun. Ayun ma'am, magkatuluyan kayo. Magkano pong sahod mo? Magkano pong sahod mo diyan, sir? Ano po, 650 ringgit dito sa Malaysia. Ang araw? Ang arawan? Opo. 650. So sa isang buwan, 650 times 31 days, yung ganun. Kailangan mo mag-rest day, ma'am. Pahinga din. Paano, baby? Paano niya ako bubuhayin? Magbigay pa yan ng duri eh. Wala, uy. Kawawa man si sir, uy. Sana kay nga nung gi-inter. Wala na ho yan time sa'yo kung walang day off. Hindi na kayo makagala. Oo, di ba? O pero kahit 650 ringgit, i-times mo yan sa, halimbawa, 24 days, malaki ang sahod niya. Kasi ako dati, housemaid ako dyan sa, sa Malaysia, yung sahod ko, 1,680 ringgit ata yun. Pero kay sir 500, magkano sir? Ilang ringgit isang araw? 650 po. 6... Hindi, 65 po. 65. 65. Isang araw. Oo. Magkano palitan ng ringgit? Isang buwan, 1,950. Ganun. Nasa mga 20, 25 ata yan. Magkano palitan ngayon sa ringgit? Pareho lang yan sa sa bali ng Saudi, Qatar, yung pareho, yung ganun, 14 or 13. Parang ganun na nga po. Pero mas pataas po yung mga Qatar sa ringgit. Kasi dati yung ringgit kasi dollar po. Ako sa 2,000. Yung nasa Malaysia ako, yung isang ringgit ata dati nasa nasa 13 plus eh. Magtaas baba kasi minsan ganun ang magtaas baba yan. Hindi yan maintain.
magdepende yan sa ano, sa value ng Oo, piso. yung pera. Kung willing ka ma'am na madurihan ni sir, hindi kailangan mo talaga mag-Islam. Na pag magduri siya, mag-Islam ako. Ay hindi. Paano siya magduri kung hindi ka pa Muslim? Ber? Baka mamatay ako dito. Bakit po? Ba't naman? Takot ako sa Muslim eh. Hoy? Takot ako sa Muslim. Dahil? Basta takot ako sa Muslim. Saan ka natatakot Para ma'am? ka namang hindi taga Mindanao, ah. Nga. Kasi nga, yung sa akin nga, yung may mga friend ako, tapos magsabi ako na nasa Mindanao ako. Ang unang tanong nila, Muslim ka ba? Ako, bakit? Takot kami sa Muslim. Yun ang ano nila eh. Takot sila sa Muslim. Ikaw takot din ma'am? Takot din ako sa Muslim. Bakit nga po? Basta, takot ako sa Muslim. Alo? Magbigay ka ng dahilan kahit isa man lang. Oo nga. Hindi ako pakainin ng baboy, hindi na ako ipagala kasi yung mga Muslim mahigpit yan, mahigpit sila. Lalo na pag ano, yung mga Muslim mahigpit yan sa babae. Ayaw nila na gumala-gala ayaw nila na palagi kang yung malis, yung ganun. Bawal sa kanila. Yun, mahigpit sila, mahigpit talaga ang Muslim. Tapos mga siloso pa yan ng mga Muslim, mga siloso yan. Hindi naman lahat siguro. Katulad din sa mga Kristiyano. Pero yung talaga sinasabi mo nang hindi ka napakain ng baboy, siguro ganun, mayroon. Pero pag sinasabi mo ng mga hindi ka na pag-gala-gala, pero depende po yun sa pinapag-usapan nyo. At saka, okay nga po yan ma'am, hindi ka kakain ng baboy, hindi ka magkakasakit. Huwag ka matakot, hindi ka makakain ng baboy. Ako nga hindi Muslim, pero sabihin ko sa'yo, mabuhay ako kahit walang baboy. Inaabot ako ng buwan ma'am bago makakain. Okay lang. Kailan ba yung uwi mo, sir? Kailan ang uwi mo sa Pilipinas? Wala pa yata akong schedule yun. Oh, yun lang problema. Walang schedule ako. Matagal din. Wala ding saktong taon kung kailan uwi. Hindi pa rin. Hindi yan pwede. Pero pag may uwian na ako doon, uwi, ba't hindi naman? Pero mga kapatid ko nandun di Pinas. Pero legal po kayo Saan nagtatrabaho dyan, sir? sasambuanga sa inyo? Hindi po kayo TNT? Sa Maasin, Kasi karamihan DJ sa Sabah, Malaysia kasi. Pag nasa Sabah, Malaysia ka, ang nakapunta dyan sa Sabah, Malaysia, mga ano yan, yung doon daraan sa Zamboanga City ba na magsakay ng kumpit, yung illegal entry, yung pagdating nila doon. Kaya nga po. Oo, ganun, backdoor. Illegal entry Doon, sila. bali, Backdoor kasi yun. hindi po legal sir yung papel ninyo. Doon kayo dumaan sa backdoor. Ganun, karamihan po rito sa amin, lahat, mga babae, mapalalaki, wala pong Walang papel. passport. Wala. Yan ang delikado po. Yan ang Marami delikado sa kami inyo dito. kasi alam ko na, yung sa Sabah, Malaysia kasi, yun ang pupuntahan ng mga yung mga illegal, yung nagba-backdoor ba. Kasi backdoor yung nila, Zamboanga papuntang lalagpas yan ng Tawi-Tawi, papuntang Malaysia. Yun naman Ganun. talaga. Kumpit lang yung sasakyan. Dati pa yan. Gano'n naman talaga. Edi, yung iba, uuwi kung mahuli. Hindi ka talaga makauwi ng Pilipinas. Kung uwi ka ng Pilipinas, dadaan ka rin sa illegal din. Dadaan ka rin dyan sa sasakay ka pa rin ng kumpit papunta sa Zamboanga City. Pero madali mag-uwi kaysa magpasok dito sa Malaysia, sa Sabah, Malaysia. Pag umuwi ka, madali. Pero pag pumasok ka dito, mahirap. Dapat kayo na alam niyo na wala kayong legal papers. Dapat magpunta na kayo dyan sa embassy ng Malaysia. Kibali parang nag-surrender kayo ba na para magawa nila ng paraan. Para magiging legal kayo dyan. Kung ganun, magpapakulong ka na lang kaysa na kung susurrender ka doon. Ikukulong ka talaga. Kaya nga, yan nga ang talagang makulong ka pag mag-surrender ka sa embassy kasi wala kang papers ganun din yun. Mas magandang umuwi ka na lang ng sarili. Parang ganun eh. Ang dami nga rito.
Paano ka mag-uwi ng sarili? Di dadaan ka rin sa illegal. Doon ka rin dadaan sa ano? Sa backdoor ka rin. Ito parang ganun din. Lahat kami rito ganun ang lalabasan eh. Kasi takot kaya yung mag-backdoor, sir. Kasi alam ko yan. Takot kaya yan. Kasi alam mo, yung mag-backdoor ka kasi, may ano yan, yung taga-bantay dyan. Yung pag-enter mo ng Malaysia, may ano yan. Yung mga bantay, parang bantay dagat ba? Yung mga ganun. O, di. Kahit dito sa daan ma'am, mayroon din bantay na kumbaga dito sa atin na mayroon nga police yung checkpoint din na daanan namin. Yun, nakukuha rin sa pera eh. Naman. Sabi nga nila 50 ringgit lang eh. Mga ano din no, kahit ganun no, may mga ano din, mga illegal din, tapos pira-pira lang pala no. Labas-pasok pa rin yung mga kapwa namin dito eh. Kasi maganda kaya dyan sa Malaysia. Ako nakapunta na ako dyan sa ano ba yung lugar sa Malaysia, yung pinakamahabang tulay na dumadaan sa ano sa dagat, yung pinakamahabang tulay na dumadaan sa dagat. Mga 1 hour ata yung biyahe, 1 hours mula sa ano, yung pagdating mo na yung sa ano sa ano, yung parang boundary ba ng dadaan ka na sa tulay na sa dagat dumaan. Nasa dagat, yung mahabang tulay, ano ba yun ang lugar eh? Nakapunta na ako dyan. Ganon. Kasama ng amo ko na nag-attend kami ng kasal sa pamangkin. Ano nga pala ka dyan sa, ano, sa Saudi? Hindi ako sa Saudi, oy, nasa Kuwait ako. Sa Kuwait? Yung amo mo, hindi rin Muslim sa pag sa Kuwait? Ay, Muslim din, pero hindi rin ako takot sa kanila. Kasi amo ko sila, pero alam, takot ako sa Muslim na dyan sa Pilipinas, pero dito, siyempre hindi ka na matakot kasi amo mo yan, alam mo na kung ano ugali, oy. Kita mo yung tinitirahan mo, Muslim nga eh. Tapos sinabi mo kanina, takot ka sa Muslim. O, pero okay naman, kasi may sahod, o. Paano yan na magkakilala tayo, hindi pa kita kilala, Muslim ka pa, ano mapala ko, wala pa akong sahod. Sukuran mo, sir. Kung hindi kami sa trabaho sa akin, hindi ko sa walang gusto eh. Hindi asawa, kundi trabaho yun, sir. Magtrabaho na lang ako sa iyo, sir. Tagalaba, plansa, tagaluto, o. Pero ubos yung sahod mo, sa ako lahat mo ibigay. Eh, lahat ng kinikita ko nasa tayo na yun eh. Sana all. Buti na lang walang mga amo ko dito ba? Tapos na kumain. Kasi kung hindi pa tapos ko, tinatawag na ako. Patay. Ganun. Saan po yung amo nyo? Tapos yung asawa niya nandito, bago lang natapos kumalit ng loob. Pati niya. Ako na lang nandito sa kusina, naghugas ako ng pinggan, tapos tumunog yung cellphone. Ganun. Ano na, iba ko tapos naglinis. Anong oras po dyan? Ano na, alas 4:46. Nang Hapon. DJ Jel. Alas 9 na dyan. 9 na dyan. bakit? Gusto mo na bang umayaw? Ano pa ako
tapusin ko pa yung ano ko eh. Yung gawa. Sir DJ, may trabaho pa yata si Mami. Walang trabaho yun. Wala yung amo eh. Magtatrabaho lang dapat pag wala andyan yung amo. Nagugat pa raw siya lang kaliro eh. Wala eh. Kapain mo yung likod yan. Hindi yan basa. Yung uniform yan. Hindi yan basa. Uy, di ba sir, di sa siya maka-intindi ng ay ano. Ano po? Next po pag sa Zamboanga, kahit po magtabakano, marunong din po ako eh. Kasi mix dyan eh. Mix dyan sa Zamboanga City. No, pag sa Zamboanga, mix Bisaya, Chabacano, Muslim. Halo-halo ko din po pag sa Zamboanga. Iba kasi ang lugar ng Zamboanga City ba? Sa Zamboanga City, iba kasi hindi tulad sa ibang city na kung saan ka pupunta, sasakay ka ng sasakyan. Sa Zamboanga, iba kasi sa Zamboanga, kung saan ka magpunta, lakad ka ng lakad. Kahit anong dami mong bitbit, naglakad ka lang papunta doon sa mga terminal. Mga ilang kilometro lalakarin mo kung saan ka magpunta. Sa ngayon po, hindi na. May marami ng sasakyan kung anong gusto mo, yung parang tinatawag nito abal-abal, mayroon din taxi, ganun, mayroon na. Hindi po yung dati. Dati wala eh. Dati wala. Mga yung taon na yun. Basta mga 2002 o 2004 ba ata yun. Wala kasing dyan eh. Kung saan yung terminal. Ilang dekada na yun, ma'am. Sige, paano na? Sir, anong balak mo? Okay lang ho sa'yo na hindi ho ito Muslim si Madam. Ipagpatuloy mo pa rin ba laban? Huwag mo nang ituloy. Ayaw niya yata. Sir DJ, pag sa Muslim eh. Ayaw ko sa Muslim. Sorry po kasi ayaw ko talaga sa mga Muslim. Kung gusto mo, maging kaibigan lang tayo. Yung kung gusto mo mag-chat, dito lang ako, magre-reply ako. Okay lang po. Ayun, doon naman nag-umpisa yun. Doon naman nag-umpisa yun sa friend. Okay lang, chat-chat lang po tayo. So, paano na? Wala namang problem. Connected na po kayo ha. Tuloy-tuloy na po yung usapan. Mag-chat-chat kayo dyan. Thank you. Okay, Thank you. good luck. Thank you po. Para chat po.